Ayon Perez and Vice Ganda. Parang stress tong tao na to. Parang sa isang babae. Possible din ng cards na to is mamatayan si next year. Danielle Padilla and Catherine Bernardo. Sa tatlong babaeng yan, nangyari? Sa may pera kasing involved eh. Parang siya nga ang naghahanap ng pera. Ang ibig mong sabihin, ang pera ni Catherine Bernardo ay nasa ibang tao? Basahan na natin si Andrea Brillantes. May kinalaman ba siya sa hiwalayang Katniel? Kasi dito, may relasyon eh. May isang kaibigan to na pwedeng bumaliktad. Ay. Or possible na maging kaaway nila. Or pwedeng siraan si Andrea. Ating pong aalamin ang mga magaganap sa Metro Manila Film Festival. Pedro Penduko. Balik puhunan. Ay. Yun yung nakita ko sa kanya. Becky and Badette. Parang makukulelat. Dedma ang nega, Dedma ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Ayon Perez and Vice Ganda. Parang stress tong tao na to. Bakit siya stress? Na may halong emosyon. Ay. Parang sa isang babae. So, ang babae na to, maaaring nag-aalala siya dito. So, pwede tong kapatid, nanay, ganyan. Pero basta mas matanda sa kanya. So, may takot tong tao na to na nararamdaman niya yan. Dahil dun sa... Dahil dito. Sa pamilya. Oo. Maaaring kapamilya niya to. Career. Walang masyadong racket next year. Pero may mga papasok din. Kaya lang ano siya eh. Medyo emotional siya next year. Buhay pag-ibig naman. Kamusta ang relasyon niya with Vice Ganda? Sa cards na to, masasabi ko na mas lamang ang kasiyahan o masaya sila ngayon. Parang pinapanalangin niya, wala na sanang katapusan. Pero gusto ko din sabihin, kasi ang death card once na lumabas sa tarot is nagbibigay talaga to ng sign na may mamamatay. Possible din ng cards na to is mamatayan si Ayon next year. Hula po ito ha. Punta tayo sa kapartner niyang si Vice Ganda. Ang stress tong tao na to ngayon. May pinagdadaanan to na hindi niya nasasabi o nasa loob lang ng kanyang puso. Ano kaya ito? Pwedeng career o pwedeng business. Ang barahan na to, pag binasa mo, huling buwan hanggang unang 3 buwan ng 2024, maaaring maging maayos. Pero ang second, third quarter ng taon ng 2024, dito posibleng umulan ng problema sa buhay niya. Dahil konektado siya dun sa isa kanina, possible na may pag-aalala. Apektado rin siya. Apektado din siya. Pagdating kasi sa mundo ng ginagalawan niya, posibleng magkaroon siya ng iba't ibang problema. Katulad ng possible na makabangga niyang mga tao. Meron dito medyo mas matanda sa kanya, makakabangga niya. Lalaki to. Meron din siyang possible makabangga na mas bata sa kanya. Hindi naman mapapabagsak si Vice, pero ito yung magpapa-stress sa kanya. Actually, ang last quarter ng 2024 pwedeng bumuhos ang blessings eh. Isang araw pwedeng maisipan itong mag-ampon. Okay, ganda. So ito na lang siguro yung iingatan niyang magsalita ng masakit, magbiro, ganun. Kasi po pwede itong sa pikunan, asaran lang, ganun. Doon magsisimula. Dahil nasa Year of the Dragon tayo next year, ang ulo ng mga tao next year ay laging mainit. At least may iwasan. Eto na, ang last but not the least. Katniel, Danielle Padilla, and Catherine Bernardo. Pagdating sa career, ang taon na to, or sabihin na natin itong huling buwan hanggang next year, kasi wala bumagsak siya. Kahit anong gawin niyang effort, negative. Ala, akaloka. Kung makikita nyo, may pagsisisi, pero huli na. Makikita ba dyan sa baraha kung ano yung mga pinagsisisihan niya? Una siyang nagsisisi sa pagbibigay niya ng sama ng loob. Kung makikita mo to, ito yung mga babae. 3 to eh. 3 babae? Itong 3 na to, ang possible na nagpagulo. Sangkot tong 3 babae na to. Ito, pwede ito yung isang nasangkot. Ito, pwede hindi sikat na tao.
trabaho. And then ito, possible na wala sa showbiz. Yung tatlong babae ito, ano nangyari ba? Bakit nagpagulo Sa relasyon nila. sa relasyon nila? Cups flirting, o pwede din. Sa tatlong babae yan, meron siyang naging karelasyon. Sa cards, oo. Ay, Meron. may nangyari? Sa baraha, oo. Maraming beses. Ito ay sa ibang lugar. Ay, hindi sa Pilipinas? Maaring hindi sa Pilipinas. Sa maraming beses na tinanong mo, ang sagot ng baraha ay oo. Kasi ni yes or no ko siya. Pwedeng yung isa nangyari sa abroad, pwedeng ito nangyari dito. Oo, kasi tatlong babae yung tinukoy niya. Hindi naman natin mapapangalanan yung tatlong babae. Meron ba kayong karelasyon si Daniel Padilla? Sa baraha, oo. May karelasyon si Daniel Padilla. Nakikita ba dyan kung ano yung itsura ng babae? Dito kasi Knights of Cups ang lumabas eh. Sa meaning itong babae na to, liberated. Ongoing pa rin sa kabila ng magulong sitwasyon. Oh. Protektado eh. Yung babae? Kumbaga may isang matandang babae, sabihin natin na kumukonsinti. Kaninong side? Maaaring sa babaeng side to. Nalaman ba ni Catherine ang lahat-lahat na nangyari niyan tungkol sa tatlong babae? Inamin din ba niya na may karelasyon siya dyan sa tatlong babae? Pwede. Alam pala lahat ni Catherine Bernardo ang nangyari. So dito sa card, sa huli, ang kanyang 2024 and possible na maging problema dito ni Daniel next year is pera. Kamusta yung relasyon ni Daniel kay Mother Queen sa nanay niya? Okay naman sila. Kasi naman. Alam ng nanay niya ang mga problema ni Daniel. Nasabi niya lahat ang problema, ang dahilan. Pwede. Nasabi niya lahat. Matagal na ba talaga to? Itong hiwalayan na ito? Maaaring ito yung finale. Siguro ang matagal sa kanila is yung space. Nakakalungkot pero dapat natin tanggapin. Eto na, Catherine Bernardo. Kung babasahin ko tong cards na to, ang masakit sa kanya ngayon, may pera kasing involved eh. Parang siya nga ang naghahanap ng pera. Ito yung unang cards. Sa tulad na sinabi ko, nasasaktan tong tao na to. Bakit siya nasasaktan? Pwedeng ang reason nito is yung pinaghirapan niya. Is possible na hindi niya makuha. Ang ibig mong sabihin, ang pera ni Catherine Bernardo ay nasa ibang tao? Maaari. May pera siya dyan na malaki. Malaking pera. Sino ito? Kanino connected tong babae? Maaring malapit sa kanya. Pwedeng manager, pwedeng yung nag-aayos sa kanila, sa love team nila. Hala. So kung iintindihin natin yung baraha, parang ang concern na lang niya ngayon is yung pinaghirapan niya maibalik sa kanya ng tao na to. Na malapit sa kanya. Ngayon, sa pangalawa, ang feeling niya dito, naloko siya buong buhay. Parang ang feeling niya, ngayon is mali lahat. Maling nagtiwala siya. Ang iniisip ko ngayon, sino kaya itong taong ito na malapit sa kanya? O pwede din siyang mag-stand as magulang. Depende kasi sa sitwasyon nila yan. Kung ang pinagkatiwalaan ba niya ay magulang ng dati niyang boyfriend, manager nila. So, pwede yan sa ganun. So, may kinalaman pa rin ito sa relasyon. Sa relasyon. Sa relasyon nila. Yung love life niya, dead man na ba siya? Sa ngayon kasi nasa stage siya ng nagre-recover. Binubuo niya ngayon yung sarili niya. Yung mga panahon na parang nag-evolve lang yung buhay niya sa iisang tao. Ngayon, ini-enjoy niya. Ang pagiging? Mag-isa. Pero ito mamo, dito ako naiintriga dito. Ito nga yung babaeng humawak ng kanyang finances. Nagastos ba ang pera? Nakita ko, justice Hindi magsisinungaling yung cards. Sa justice ang lumabas. So, pwedeng itong sitwasyon na to, mauwi dito. Demandahan. So, mamimili na lang tayo at mag-aabang tayo kung ano ang demandahan at kung sino ang ididemanda. Correct. Magkakaroon ba siya ng maraming project? Mas magiging maayos siya next year. Mas marami siyang matatanggap na project. Mas maraming artista ang magkakaroon ng interest sa kanya. And dahil dito, sa pangyayari na to, dito natin siguro makikita yung bagong Catherine. Mababawi niya kaya yung pera niya? May bibigay naman. I think hindi yung halaga na hinihingi niya or hindi yung talagang Hindi may ibibigay ng buo? buo. Posible ba magtambal sila ni Alden Richard? Ugli? Pwede. Soon? Eto pa, lilipat ba siya ng mag-handle sa kanya? Yun ang tanong. Oo. Lilipat na rin siya ng network? Oo. Kasi ba sa isang taon magkakaroon ng suyuan? Anong mangyayari? Wala na siya. Matatag na siya doon na that time. Wala nang balik. Wala nang balikan. Siguro mas pipiliin mo na yung maging single ng ilang taon. Focus muna siya sa hanap buhay. And then, sa mga susunod na taon,
possible ang pagdating sa kanya ng isang lalaki. Maaaring itong lalaki na to ay kilala niya na, pero ito ang magpatibok ng puso niya. Nakausap ba niya ang mga babaeng lumabas sa baraha? Meron ba siyang kinumpronta? Wala. Ang bait niya, no? At meron ka pa ba dyan, Mamo? Itodo mo na yung Todo baraha na mo. natin. Ayan. Medyo malaking trauma sa kanya yung nangyari. Pero pagdating sa future, magkakaroon siya ng maayos na family, makakasama niya yung tao talaga na magmamahal sa kanya. Kung ikaw ay may business or kung ikaw ay artista pa rin, mas lalo siyang magniningning. Ang galing. Ang ganda ng baraha ni Catherine. Basahan na natin si Andrea Brillantes. Kasi tulad sila ay maiinit. Siguro kaya ganito lumabas ang card niya dahil siya ay nasangkot sa isang malaking issue. Actually, ang 2024 sa kanya is hindi magiging maganda. Dito, kung makikita mo, maraming tao ang pasikretong naiinis sa kanya. Kung may mga nakalatag siyang project na pinaplano, pwedeng hindi matuloy. So dahil dito, medyo magastos eh. Pwede siyang ma-short pagdating sa pera. And pwede din itong masangkot sa isang malaking gulo na pwede niya pagsisihan. Kung ito ay mahilig sa nightlife, sa mga bar, ganun, pwede siyang mapaaway. Unang mga buwan ng taong 2024 is parang nagre-rebelde siya na hindi mo maintindihan. Ganun. Parang hindi kasi siya masaya ngayon. Magulo yung isip, ganyan. May kinalaman ba siya sa hiwalayang Katniel? Posible. Kasi dito, may relasyon eh. Pero tapusin ko lang gusto kong sabihin dito sa bata na to, siguro may mga kabaitan naman din siyang ginagawa. Mga huling buwan ng taon ng 2024, may mga wishes siya na po pwedeng matupad. Okay. Kasi marami nagtatanong, bakit hindi daw siya nagsasalita sa relasyon Katniel? Pededma lang siya eh. O maaaring sa pangalawang cards, kontrolado siya. Sino ang kumukontrol sa kanya? Ito pa din. Yung babae na kinukonsinti siya? Pwede. Sino yung babae yan? Pwedeng nanay niya. Pwedeng nanay ng lalaki. Yung kay Richie Rivero, ano ang nangyari doon? May nahuli ko sa kanya. Nahuli siya ni Richie Rivero na may Hindi sinasadya yan. Na maaaring itong couple na to ay nasasangkot siya. aksidenteng nalaman. Oo. Lahat ng lalaki kung anong ginagawa niya. Tsaka kaya kay Andrea din parang baliwala lahat. Mabilis siyang nakamove on. Oo, Dedma. Wala din siya kasing pakialam. Wala talaga siyang pakialam. Ano sinasabi ng magulang ni Andrea? Mga reaksyon ng magulang ni Andrea sa mga nangyayari sa kanya? I think na pagsasabihan, pero hindi nila binibigyan ng ganun katuon ng pansin. Ano ba yan? Pamilya palang Dedma yan mga yan. In fairness naman sa kanya, kung ito ay may negosyo, posible na mag-boom yun. May isang kaibigan to na po pwedeng bumaliktad. Ay, Or possible na maging kaaway nila. Or po pwedeng siraan si Andrea. siraan o magbunyag ng katotohanan? Mga ganon. Oo. Mga ganon eksena. So, ingat na lang siya doon. Kung ito ay may karelasyon ngayon, gusto ko lang din sabihin sa kanya na posible itong hindi din magtagal. Hindi niya makakasundo ang tao sa paligid ng karelasyon niya. Nakita mo to? Nanay uli. Pwedeng nanay ng karelasyon niya. Oo. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, kapatid na lalaki, and kapatid pa rin to na babae. Maaaring itong mga tao na to ay tumutol. Sa relasyon na nila. Grabe. Ito ay maaaring sa future niya na mag-iingat siya sa mga darating na panahon. Pwede siyang ma-involve sa isang lalaki na may asawa. Yan ang nakakaloka. Na sana wag man dumating. Huwag mangyari. Dahil kung hindi, dito guguho lahat sa kanya. Guguhulat ang pangarap niya. But then, itong tao kasi na to ay matatag. Sa kanya, darating ang problema, aalis din. Ano man ang daanan nito, tatayo ito. Wow, strong. So, mga kachika, ayan po, narinig na po ninyo ang lahat-lahat. Ang mga paborito nyong artista at love team. Kung napapanood nyo ito at paborito po ninyo ang mga nabasahan ni Mamo, pwede nyo po itong i-share para po makarating sa nila at nang maiwasan at makagawa sila ng paraan. Yun lamang po. At syempre, ito na po ang ating continuation na kung saan naman mga kachika, ating pong aalamin ang mga magaganap sa Metro Manila Film Festival. Ngayon darating na December 25 kung sino ang mga pelikulang tatabo at hindi tatauhin, sad to say, pero kailangan dapat lahat sana tumabo. Simulan natin ang pelikulang Pedro Penduko. Kikita to. Ay, wow, ang galing. Anong klaseng kita ito, Mamo?
Hindi man ganun ka blockbuster, eka nga, pero hindi naman din sila parang makukulelat. Balik puhunan, Ika. Pwede yan. Oh, wow. Napakaganda ng buhay na mahal natin. At yan lang naman mga wini-wish natin yung mabalik puhunan ng producer at mapanood ng ating mga kababayan at happy lang. Perfect na yun. Next, Rewind ni Marian Rivera at ni Ding Dong. Ito, may loves, pwedeng, kung may 1 to 10, possible to number 3. Wow. Ayan mga prediction ni Mamu. Broken Hearts trip. Ito loves, medyo lang. Medyo lang. Next, Firefly. May manonood din, loves. Masasabi naman natin na kahit papano ay makakabalik ang puhunan. At least, di ba? Panay positibo pa ang ating narinig. Eto na. Becky and Badette. I think, love, kung may range na 1 to 10 is pwede itong mag number 1 or number 2. Wow, ang galing. Congratulations agad-agad. Ayan mga kaibigan hindi ko po sinasabi masyado ang artista para alam mo yun, walang kinalaman si Mamu dahil binabasa niya sa cards. Next, Gumbursa. Pwede din to, may loves ko na magbalik puhunan. Hindi na masama. Not bad, no? Not bad. Malyari. Same din to. At least magaganda po yung narinig natin balik puhunan, di ba? When I Met You in Tokyo. So ito pwede itong maraming manood. Okay. Kikita siya pero hindi naman ganun kalaki rin. Kita pa rin. Kikita pa din. Family of Two. Same din to, balik puhunan. Ay, Yun yung nakita ko sa kanya. balik puhunan, in fairness. Kampon. Kampon. So ito hindi ko sure kung anong klaseng movie. Pero po pwede ito ang kumita. Pwede siyang kumita. At least, mga kachika, nakita niyo po lahat, halos maganda po ang sinabi ni Mamo, balik puhunan. Ngayon, tatanong natin kung sino ang magiging 1, 2, 3. Ayan, lagyan natin ng level, yung blockbuster. Yan. Sino ang magna-number 3 sa kanilang 10? I think magda number 3 ang sabihin natin ng Penduko. And then the second is yung Becky and something. Badette. Oo. And yung isa is yung parang love story. Baka yung When I Met You Loves ang pumasok. When I Met You in Tokyo. Sino kaya ang maaaring humakot ng award dito, Mamo? I think ang possible na humakot dyan is yung sa film nila Marian. Yung Rewind. Okay. Hindi pa kilala ni Mamo kung sino yung Best Actress, Best Director, Best Picture. Diba? Wala ka pa doon. Pero at least, nakita po natin, ang prediction po ni Mamo, maaaring magkatotoo, maaaring hindi. Kaya aabangan po natin yan. Sabi ko sa inyo, ito po ay hula lamang, ito ay magiging gabay natin. Kaya kung ang mga paborito yung artista, ang mga nabanggit, so alam niyo na po ang gagawin natin. Puntahan po natin para tumabo sa takilya ang paborito nating pelikula. Ganon. Ngayon, eto na, dire-diretso na natin, Mamu. Kaya nakita ng mga prediction naman para sa mga network. Yan. For next year. For next year. Ano na nakikita mo sa old TV? Dito sa cards, kung makikita mo, medyo negative. Hindi siya ganun magkiklik. Okay. Ganun. TV5. Dito loves sa TV5, possible loves na mas maging successful to next year. Kung ano man yung meron siya ngayon, mas magdodoble or magtitriple. Wow! Congratulations! Ang GMA. So, ang GMA naman may loves kasi parang magkakaroon sila ng problema next year. Pwede itong maging second, ganyan. So, magna-number 1 ang TV5. Pwedeng ganun. Wow! Okay, napag-usapan na po natin ang mga istasyon. Pag-usapan natin ang mga noontime show. Kamusta ang showtime? So as of now, or next year, sabihin natin, ang showtime ay maayos naman. Though, may pagdadaanan sila na parang something problema ulit. So, maaaring mangyari to second quarter ng taon ng 2024. Kakaproblema na naman ang showtime. Okay. Anong problema yon? Nakita mo ba? MTRCB na naman ba ito? Pwede. Parang violation. Okay. Ayan. Para maiwasan, di ba? Next. Eat Bulaga ng GNA. Ito din may loves, possible na medyo magkaroon ng problema. Anong problema? Maaari ito loves sa mismong management. Ng Eat Bulaga. Makikita ba natin dyan kung ano to? Hindi ito makikita pero parang more on sila salitaan. Salitaan na naman. Ay yung ratings nila. Ganun pa rin. Ganun pa rin. I mean, hindi siya tataas ng hindi naman di siya bababa ng bagsak. So, nasa gitna sila. Nasa gitna pa rin. So, kamusta yung yung kasong hinaharap nila?
So dito sa kaso na to, actually kagastos dito yung GMA or yung Itbulaga para siguro makuha niya talaga. Ay, inilalaban pa rin nila. Ilalaban pa rin nila, Hindi pa matatapos yan, mahaba. Maaaring hindi pa. Okay. Next, ang EAT. Ayan. Possible na mag number 1 pa rin. May mga madadagdag dito Madadagdag sa family. O mga host. Mga host. Na hahatak talaga ng tao. Sila pa rin ba ang magiging number 1? Maging number 1 Ang number 2? Kung pwedeng mag-unahan ng Itbulaga and then yung Showtime. Showtime. Nakita nyo? Number 1 talaga ang EAT. Pumapangalawa ang Itbulaga. Tapos, nauli na naman ang Showtime. Yan lang po mga kachika, ang ating prediction. Ito na to, Mamo. Prediction na sa mundo ng politika. Sa mundo ng politics, medyo mas magiging worse ang 2024 natin. Maraming gulo, maraming mabubuking nga. Mga anomalya. Mga anomalya. Sa year 2024 natin, kung ang tatanungin is sa nature, may mga pagsabog na bulkan na pwedeng mangyari, and then kalamidad like bagyo and lindol. So gusto ko din sabihin na ang 2024 natin is year of the death. Marami sa family ang possible na mamatay. So ito na yung actually parang kinatatakutan ng lahat. So yun yung prediction ko for 2024. Dahil ang tatamaan yan is yung health natin. Siya ang sentro pa rin. Health pa rin. Ayan. Kaya mag-iingat po tayong lahat sa ating kalusugan. Diba? Kamusta, Mamo? Nakikita mo sa mga social media? Ano mangyayari sa mga vloggers? May nakikita ako na isang magandang vlogger na sikat na pwedeng mag-pass away next year. Due to sa bangungot. 2 anak to. Sa mundo ng pagbablog pa rin, marami pang magsusulputan na po pwedeng maging sikat talaga. Yes. Kaya lang, marami ding mag-aaway-aaway. Marami ding hindi pagkakaunawaan kung sakali. Sana lang, hindi maganap lahat ng mga negatibo. Correct. Doon tayo sa positibo tumingin. At ang mga business opportunities, Mamo? Marami papasok next year. Pagdating naman sa ekonomiya, medyo magiging maganda naman. Ay, salamat naman. Mamo, gusto mo ba silang bigyan ng mga gabay? Kailangan lagi tayong maging mapagmatsyag and malakas yung makiramdam tayo, ganyan, para maiwasan nyo kung ano man yung mangyayari sa inyo. Kung pwede din kayo magpa-tarot card para ahead of time malaman nyo kung ano yung posible na pagdaanan nyo ng negatibo at mapaghandaan nyo to. So, ang FB ko po ay ang Gloria Escoto na may blue badge. Tapos, sa telephone number naman, my loves, I think doon na lang kayo dumirekta. Yung pa rin, 0949-359-7837. To my loves ay guide lang. Kung maniniwala kayo, salamat. Kung hindi naman din, ay salamat naman din. Pero ito ay babala lang. Huwag niyong masyadong i-absorb, nga. Correct. Mamo, maraming salamat. Ayan ang ating prediction sa ating 2024. So with that, mga kachika, ito po si Ronald Chika, nagsasabing dead mang nega, dead mang bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Okay. Dead mang nega, dead mang bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon.